Ihahatid ko pala ang aking asawa dito sa ospital sa Nook City, Greenland dahil nga daw ay nahihirapan daw siyang huminga. 2 araw na pala niya itong dinadamdam na medyo kinakapos daw siya sa paghinga at masakit yung kanyang dibdib. Kaya nagpa-schedule agad kami para mapacheck up at mapatingnan kung ano yung nararamdaman niya. Ngayong araw mga kabayan ay pupunta kami ng aking misis sa ospital. Kasi nga ipapacheck up namin yung kanyang dibdib dahil nga nahihirapan siyang huminga. Sa ngayon ay mayroon nga akong pasok dito sa aking tinatrabahoan pero nagpaalam naman ako sa aking boss kung maaari bang makasaglit ako papunta ng ospital dahil nga ihatid ko yung aking misis. Bago ka pala magpa-check up dito sa doktor ay kailangan mo munang tumawag sa umaga at pagkahapon ay pupunta ka na ng ospital para sa schedule. Pero kapag mga emergency naman ay hindi na kailangan ng schedule kung saan didiretso ka na doon sa emergency room. Nag-iisa lang yung hospital dito sa Greenland at ito ay public kaya hindi maiwasan na sobrang dami talaga dito ng mga nagpapa-check up at nagpapa-appointment. Bago ako pupunta sa hospital ay dinaanan ko muna yung aking misis dito sa kanyang trabaho dahil nga nagtrabaho muna siya bago tumawag doon sa hospital para hindi naman masayang yung kanyang oras. Pero ang sabi naman sa kanya ng HR ay pwede naman daw siyang pumunta ng ospital at i-record lang daw yung oras niya na 8 hours. Ganon sila dito mga kabayan sa tinatrabahoan ng aking misis. Dahil nga pag pumasok ka sa umaga, kapag mayroon kang nararamdaman na hindi maganda ay pwede ka namang magpaalam. Pero yung oras mo ay ganun pa rin. Pero pag hindi ka pumasok sa umaga mga kabayan at buong araw ay talagang wala ka naman talagang sasawarin dahil nga per hour yung bayad dito. At yun na nga ay nakarating na kami dito sa ospital. Bali 1:00 ang oras na ito mga kabayan at iiwan ko lang yung aking misis. Ito yung ospital dito. Pupunta na naman ako mga kabayan sa aking trabaho dahil yung trabaho ko mga kabayan ay per oras yung aking trabaho. Kapag hindi ako pumasok ay kulang yung oras ko. Sayang din naman mga kabayan kung mag-aantay ako dyan kasi sigurado namang mahaba-haba pa ang antayin ng aking misis dyan dahil napakarami ang nagpapa-schedule dito sa ospital sa araw-araw. Ang kagandahan ng dito sa ospital kapag nagpa-check up ka ay wala ka talagang babayaran kahit ni piso dahil nga may mga tax naman kami dito at dyan napupunta yung tax namin kapag nagpa-hospital ay zero talaga yung babayaran mo. Pero hindi ko masasabi talaga dito na mas high technology yung mga gamit dito sa Greenland. Pero kahit papaano mga kabayan ay pasalamat pa rin dahil nga mayroon silang mga gamit dito na ma-check up ka kung okay pa ba yung kondisyon mo dahil nga marami na tayong mga Pilipino na kakilala dito ang na-confine dito sa Greenland kapag hindi kinakaya dito ng mga machine gaya ng mga operation ay pinapadala sila sa Denmark. Pero kahit paano mga kabayan ay wala din silang binayaran dahil libre naman yung pamasahe at mga operation dahil nga itong lugar ay under territory ito ng Denmark. Sa Denmark naman kasi ay kumpleto yung mga gamit at mga machine doon sa operation. Dito lang ay hindi pa siya gaano kumpleto. Na-vlog ko nga last year yung kasama ko na nadisgrasya siya at nahulog siya sa first floor at inoperahan yung likod niya dahil nga hindi siya talaga makabangon. Puro higa na lang siya mga kabayan at dinala siya dito sa Nook, Greenland kung saan wala namang operation dito. Mayroon lang silang device na malalaman na mayroong crack yung likod niya dahil nga nakita doon sa spinal cord niya ay mayroon daw crack. Kaya nga pinadala siya doon sa Denmark. Sa awa ng Diyos mga kabayan ay nakarecover siya at nakabalik pa siya ng trabaho dito sa Greenland at wala siyang binayaran kahit ni piso sa kanyang operasyon. Ang kagandahan pa nun, yung regular hours niya na 8 hours a day ay binayaran pa rin ng company niya kahit nakakumpine siya sa hospital. At ito na nga mga kabayan, sumapit na yung oras kung saan ito yung pinakamasayang araw na natapos na yung trabaho namin sa araw-araw, ang pauwi na kami. Pero tinawagan ko yung aking misis, ang sabi niya nasa hospital pa rin daw siya at hindi pa rin daw siya tapos may check up. Paglabas ko nga dito ay talagang napakatigas ng snow dito. Hindi kagaya dati yung snow mga kabayan ay talagang mabilis mo lang kunin. Dito ngayon ay nagpuprosin na siya dahil nga sa sobrang lamig. Pagkatapos ay nakarating na tayo dito sa mismong hospital. Medyo malapit lang kasi siya dito sa tinatrabahoan ko. Medyo malaki-laki nga itong hospital nila dito dahil nga umaabot sa 19,000 yung population dito at nag-iisa lang yung hospital. At ngayon ay papasok na tayo dito sa loob. Nasa loob na nga ako at
inantay ko yung aking misis, ang sabi niya sa akin ay nagugutom siya kaya bumili na lang ako dito ng tinapay at tubig para naman magkalaman yung kanyang tiyan. Ang sabi niya kasi ay chine-check up pa daw siya. Mahaba-haba nga yung oras na inantay ng aking misis bago siya maasikaso kasi nga dumating siya dito ng alauna pero ngayon ay alas 7 na ng gabi at pauwi na kami. Kahit paano mga kabayan ay natapos na din yung kanyang check-up. Kaya kailangan mo talaga ditong pumila at maghantay ng napakahabang oras minsan dahil nga marami talaga dito yung nagpapacheck up sa araw-araw. Sa awa ng Diyos mga kabayan, ang sabi naman ng aking misis, sa pag-check up sa kanya ay normal naman daw yung heart niya at mayroon daw mga device na nilagay sa kanyang katawan. Doon daw ay malalaman talaga kung mayroon kang sakit at sinampol nga din yung kanyang blood mga kabayan para makita kung ano talaga yung problema sa kanya. Sabi kasi dito ng doktor sa kanya ay bata pa naman daw siya para magkaroon daw ng serious na sakit. Kaya dito kapag mayroon kang nararamdaman ay mas maganda talagang ipatingin kahit paano ay libre naman at wala kang babayaran. Pagkatapos nga naming makaalis doon sa ospital ay naisipan namin na dadaan na lang kami dito sa Pinoy restaurant dahil nga bibili na lang kami ng makakain. Gabi na kasi ito para magluto at medyo napagod na din yung aming katawan. Yung misis ko dito mga kabayan ay nasa 4 na beses na ata siyang nakapunta dito sa ospital kasi nga madalas talaga siya nagkakasakit simula nung dumating siya dito dahil nga nag-a-adjust pa siya dito sa klima. Sa ngayon nga ay kahit paano ay na-adapt niya na yung lamig. Yung problema lang sa kanya mga kabayan dahil nga siya ay cesarean ay talagang mabilis talaga siyang mapagod at mapasukan ng hangin at mabilis siyang manghina talaga dito. Lalo na sa ngayon sa panahon ng winter ay walang init at sikat ng araw kaya kinakailangan mo talagang mag-ingat dito, uminom ng vitamin D dahil nga yun yung nag-iisang nagpapalakas at para maiwasan mo yung depresyon. Kung papipiliin nga ako mga kabayan, Pilipinas at Greenland, syempre pipiliin ko pa rin yung Pilipinas kung mayroon lang talaga kaming pera. Sa ngayon kasi ay wala pa talaga kaming malaking ipon na makakasiguro kami na hindi mauubos ito pagdating ng panahon, lalo na kapag nag-aaral na yung mga anak mga kabayan at lalo na sa ospital sa atin ay talagang napakagastos. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Maraming salamat po sa laging panonood at ingat po kayo palagi and God bless you all po.